Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. At ngayong gabi natin ay hindi masyadong maganda mga idol, no? Pero expected ko na to dahil nga weekends, no? Patay yung market ngayon. Pero bukod doon, meron pa tayong mga unexpected news. Kaya medyo talagang nag-downtrend tayo. Kung titignan niyo yung BTC natin, umabot ng 77K. 'Di ba? Grabe. So, bago ang lahat ng news natin mga idol, isang palambing lang muna sana pa-like ng video natin. Napaka-importante ng like, lalong-lalo na sa umpisa ng video. Napaka-importante niyan sa ating channel. Parang pinopromote nyo na yung channel natin, okay? Para nyo na siyang sinishare. Okay? So, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update mga lodi, subscribe na kayo sa channel natin. Okay? So, let's go. Punta na muna tayo sa ating crypto bubble. Kung titignan nyo, ang ating hours talagang meron tayong mga almost double digit na, no? Yung Dogecoin 3.4. Asan yung ating XRP? Tingnan natin yung may position tayo eh. Wala, hindi kita. Sa day to pala, sa day, no? Ayun yung day natin. Sa hours naman natin, ayun. So sa hours natin, medyo goods naman. Merong mga kulay green, no? Sa day natin, UB. Ay, sobrang red natin sa day eh. Sa week, ganun din, no? Medyo 2 digits yung drop natin simula nung nag-up tayo nung nakaraan. Grabe. So titignan niyo yung ating XRP dito, umabot na siya rito sa ano natin. Ang pinaka-support natin talaga 1.4 eh, mga loads, no? Yung 1.45 tsaka 1.55 mga idol. O dito, ito halos 55 yan eh. Ayan o dyan o. O, diba? Tsaka tong 1.5 mga lodi. Meron kasing mga nagsisell dyan, no? Meron mga naka-position dyan, ay may mga position na dyan na pag umabot dyan, magsisell. So, ganun yung nangyari. Nag-sell dito, no? Umangat ulit, nag-sell ulit sila at medyo malalim ngayon dahil patay yung market. Mga lods, kasi yung ating BTC 77, no? Kung titingnan nyo, grabe. Nag-drop in Doge nga natin. Nawala na siya ron sa ano ko eh. Sa nakalagay kong ano eh, no? Grabe, plug oh. Binutas niya na. Mga idol. Pero kasi yung Doge kasi mga idol, medyo umangat to eh dito. No, medyo nag-spike to dito ng ilang percent eh. Kaya okay lang sa akin to eh mga idol eh. Ayan oh, 13% yung inangat niyan bigla nung nakaraan eh. Walang ganito sa BTC tsaka sa XRP eh. Doge yung gumawa nito eh. So, para sa akin goods pa rin. No, tingnan natin yung ongoing profit natin diyan. Sa Doge 21, sa XRP 88, no? So, ayan, medyo goods pa rin yan mga loads. Hindi natin ano yan, nakalagay lang ngayon dyan. Diba? Titignan natin kung saan papunta mga loads, no? Saka bukas naguguhitan ko na to kung ano yung mga magandang tanda dyan mga idol. No, ngayon medyo gabi na, so bukas na natin lalabanan yan mga lodi. Okay, so kung titignan nyo ngayon, ang mga nadali, sobrang dami. Duguan, mga loads, no? Talagang pulahan. Sa stock market, grabe, 900 billion wipe out from the US stock market today. Grabe yan mga idol. No? Ang bilis lang, 9 billion, 900 billion. Parang 1 trillion na, unti na lang Sa stock market to mga lodi Grabe, ang katinang nangyari ngayong araw. And then, sa crypto naman mga lodi, Bitcoin just dropped below 78, so 77 na nga ngayon. 600 million naman, no? 600 million dollars long liquidity in 24 hours. Tired of this man, mga lodi, no? So grabe. Talagang hinahamon yung inyong mga pasensya, yung ating pasensya. Parang minsan gusto mo na sumuko, no? Ayoko na. Lagi na lang ganito. Tataas, kumbaga, akala ko lilipad na, biglang bababa ulit. Sana tinake profit ko na lang noong nakaraan. Ganun yung mga naisip ng ating mga ka-trade. Paano kaya ba sa ano yun?
ka-trading. O hindi. Basta yun, mga lods, katulad natin nagtitrade. Grabe, ano bang reason? Mga lods, no? Meron kasing mga pwedeng reason kung bakit nangyari to eh. Hindi ko sinasabing eto yung main reason, mga lods, pero sa tingin ko, isa to sa mga naging reason nung nag-announce yung China, no? Ito, mga lods, no? Sabi dito, may video pa nga yung China dyan, yo. Mga idol. Sabi dito, China confirms that President Trump let Beijing empty-handed. So walang masyadong nagawa. Walang masyadong naitulong yung pagpunta ni Trump sa China. Para lang siyang nagbakasyon. Kaya nga sabi dito, it was just a holiday trip. Kasama yung mga ano niya, yung mga CEO o yung mga developers ng stock na pinag-inbesan niya, mga lodi. Nag-stroll lang si Daddy. Sabi dito, no agreement on Iran. Hindi nila napag-usapan. Napag-usapan nila pero walang final. Ganun din sa Taiwan, no concessions on Taiwan. No H-200 deal. Mga lodi. Actually, meron. Kaya lang hindi ganun ka, ano. Excuse. Hindi ganun kabigat, no? Pero sabi rito, no H-200 deal. No decision on rare earth trucks at no release of Gemini and fewer Boeing aircraft orders than expected. Kumbaga dapat mas maraming kasing aircraft na mabibili in China, bibilin pero onti lang. No, hindi yung katulad ng inaasahan, yung expected, no? So, in-announce pa ng China, mga lodi. So, parang dito nagkandaleche-leche yung market eh. Sa tingin ko lang hindi ko sinasabing ito yung main kasi ako actually hindi ko naman talaga alam kung ano yung main reason kung ba't nag-drop ngayon yung market. Pero etong mga ganitong news, sa tingin ko nakaka-apekto yan, mga loads, no? Ilang araw sila doon? 3 days ba sila ron? Di ba? Kasama pa sila Elon Musk, kasama pa sila Larry Pink, kasama pa sila teams, yung sa Apple, kalimutan ko yung pangalan. Oh, di ba? So, tapos ganun lang, para lang sila nag-stroll, no? Tas walang masyadong nagawa. Okay, so sa tingin ko isa to, mga loads, no? At eto pa, mga loads, no? Isa pa sa atin na dapat malaman natin yung news na to dahil baka gayahin ng malamang. Kaya lang, hindi pa kasi pinapayagan eh. Pero baka gayahin ng Pilipinas to if ever. Ito. Starting January 1, 2027, gains exceeding Korean won 2.5 million will be hit with a 22% total tax rate. 22% income tax plus a 2% local surcharge, no? Under the current Income Tax Act. It is currently working with the big 5 exchanges, Upbeat, Bitham, Coinan, Corbit, and GoPax to streamline reporting. So magbibigay ng tax yung South Korea sa mga exchanges. Pero kasi dito local exchanges mga idol. So siguro pwedeng gayahin to ng Pilipinas ngayon sa Coins.ph or kung ano man yung mga local crypto exchange natin dito sa Pilipinas, mga idol. Pero hindi ko alam Pero sa tingin ko kasi mas maganda na bago yan nila gawin o bago nila to i-implementa or something, dapat pagandahin muna nila yung serbisyo para maraming Pinoy yung gumamit ng mga local exchanges, mga idol. Kasi sa ngayon, ang ginawa lang nilang paraan para magamit yung local exchanges, sa tingin ko, di umano, ay ang pagban sa mga foreign exchange, which is hindi para sa akin hindi yun magandang strategy. Na pipilitin mo na gamitin yung local exchange, tatanggalin mo yung much better. Yung mas better tatanggalin mo para wala silang no choice. Wala silang no choice, 'di ba? So grabe 'yon. Sana ayusin muna nila. Kahit paunti-unti lang, magkaroon sila ng mga promo, magkaroon sila ng mga event, 'di ba? Para kahit papaano mapansin pa rin yung mga local exchange. Kasi kahit na ban yung mga crypto exchange dito na iba, mga foreign, nagagamit pa rin yan ng mga Pinoy. Alam niyo naman yung mga Pinoy, mga lodi.
Hindi basta-basta mapipigilan. 'Di ba? So ayan ano to, big news 'yan sa South Korea. Okay? At eto na tayo, grabe to. Sabi ni Kevin O'Leary said, trillions are still waiting. The Clarity Act is the key. No? Kasi kung sa inyong kaalaman naman, at alam kong alam nyo, na meron pa tayong isang pagdadaanan, no? Bago maipasa o mailagay sa desk ni Daddy Trump ang batas na yan. The money isn't coming in a single green candle. It's a slow structural flood. Parang ganun yung sinabi ko mga idol hindi siya isang candle lang, kumbaga doon siya mag-uumpisa. The committee vote cleared today. The bill heads to the main floor. The trillions are waiting. Sinabi nila yan mga lodi, pati si Trump sinabi niya yan, 20 trillion ang babaha ng 20 trillion sa market kapag napasa na yung Clarity Act, no? Grabe yun. Isipin nyo kung ilan yung market cap ng magiging ng crypto nun, mga idol. Ilan yung madadagdag sa market cap ng crypto? 'Di ba? So, kaabang-abang. Speaking of Clarity Act, mga idol, sabi dito mga lodi, sabi ko kasi ipaliwanag niya to no? Kaya lang hindi niya pinaliwanag Sabi dito, the market still doesn't fully understand what clarity could unlock, no? Sabi ni ni Novogratz, mga idol no? Kumbaga hindi niyo na-realize kung gaano kabigat, no, yung ma-unlock ng Clarity Act. Novogratz says if this doesn't pass after all the work behind it, the system just broke. Kumbaga walang kwenta, no, yung sistema kapag hindi napasa tong Clarity Act, mga idol. That's how important this bill has become for crypto, capital markets, and US innovations. This is no longer niche legislation. So ganun ka-importante talaga yung Clarity Act, mga idol. Kung gusto ng Amerika na talagang sa innovation manguna sila, mga idol, kailangan merong batas, no? At ako talagang naniniwala ako na ngayong taon may ipapasa to, mga lord. Sabi nga natin July 4, 'di ba? So ano yan, abangan natin yan, which is napaka-importante ng date na yan. Kasi alam ko ano nila yan, Independence Day. Okay? So, ayan, and then hanap tayo kay Kevin Wars, mga lodi. Kung merong bagong news sa kanya. Kasi alam ko umupo na siya Okay? Latest tayo. Ano to? Today on after hours inflation exceeded again. Sino to? I thought Kevin Wars was the next Fed chair. Who is this? No? Sabi kasi, mga idol, na may nabasa ako kanina sa cellphone ko kasi hindi ko na sa PC. Kevin Wars has been confirmed as a Fed chair in 54-55 Senate vote with support split sharply along party lines. Backers see pa to tougher inflation control, while critics warns politics pressure could test the Federal Reserve independence. Kanina kasi meron ako nabasa na kahit na lumabas yung CPI at PPI na negative, which is nag-a-advise ng rate hike, hindi yun gagawin ni Kevin Wars. Parang ang gagawin niya is siguro magpo-pose, pero hindi siya magre-rate hike, mga idol, no? Coinbase depend ties with hyperliquid strategy hit record volume. Kevin Wars won confirmation as a Fed chair. The Clarity Act advance in the Senate and hype surge on hyperliquids USDC transaction. Weekend ka pala to. Ito na. Kevin Wars has officially replaced Jerome Powell and is now the new Federal Reserve Chair. The United States of America has for the first time a pro-crypto Fed chairman. So first time talaga yan, mga idol, na meron tayong pro-crypto president, meron pa tayong pro-crypto Fed chair, meron pa tayong pro-crypto SEC, no? SEC chair, no? Si Paul Atkins. So ngayon, nabuo na yung team, mga lodi, ng mga pro-crypto. So
Hintayin na lang natin yung batas, mga idol. Ayun na lang talaga ang pinakahihintay natin. At sana mapasa na yan, no? One of these months days. Money keeps pouring into spot XRP ETF. So tinanong ko nga si Grok dito, sabi ko ba't ganun? Ang daming news o good news sa XRP ETF, bakit anong reason kung bakit hindi naapektuhan yung price ng market? So sinabi ni Grok na hindi siya yung parang biglang maapektuhan, no? Slowly siya. Kumbaga maapektuhan siya in the future, parang ganun. Parang ganun yung sinabi niya. At yun, mga Lodi, tanongin nyo na lang si Grok. Nangaba kasi nung sinabi niya eh. Ang dami niya pang in-explain doon. No, pero ito, interesting to sa XRP, mga idol. Whales now hold roughly 70 billion worth of XRP. 70 billion, mga idol. According to the data from Santiment Data, wallets holding more than 10 million of XRP token now hold a collective 45.85 billion tokens. Grabe. Worth around 65.5 billion dollars. They equates to nearly 70% of the asset supply and is the most such wallets have held since as far back as 2018. Something big is going on in the XRP ecosystem. Ako mga Lodi, yung mga ganitong whale, sa akin sa tingin ko lang, no, hindi to isang tao lang, no. For me, ang laking pera niya, no. For me, baka company to, baka mismong Ripple yan. At kikilos yan, mga Lodi, kasi ang ina-expect ko dito na mangyayari, which is baka ibenta sa bangko o gamitin ng bangko, or meron silang gagawin, mga Lodi, dito sa napakalaking bilang ng token ng XRP na to. Hindi siya yung tao lang na may hawak niyan. Kumbaga company, institution o kung ano man yung may hawak nito at meron silang paggagamitan yan, no? Ganun yung sa akin. Ayun yun, no? So ayun, mga lods, no? Check nga natin si Jim Cramer. And ito na lang. Pati sa XRP Ledger Metric tumataas, mga Lodi, no? Grabe. So yung gumagamit ng XRP Ledger, 62.87% in just 30 days. Grabe yun. Royal Bank of Canada now has indirect XRP exposure through the Bitwise XRP ETF, yung Royal Bank of Canada, mga idol. 403 million XRP has been withdrawn from Binance since May 3 as accumulation accelerates. Ayan So, basahin ko yung mga comment nyo ngayon kasi hindi tayo nakapagbasa na nakaraan mga idol, no? So, ngayong tuwing weekends talaga, mga Lodi, medyo asahan nyo na may slowly down tayo. Ngayon lang talaga bumigat mga idol Pero sa tingin ko, magkakaroon tayo ng malupit na Pulse Move Monday, mga idol. Tayo nyo lang. Clip nyo yung sinabi ko. Like ko mo, heart ko muna yung mga comment ng mga idol natin. Okay na. Basahin na natin. Si Robby, tingin ko lang sa mga October yan, baka mag-pump, sabi ni Idol. Bear months yung inaasahan ni Idol Robby. Si Arnel sa Pitanan, shoutout sa'yo. Si Joseph Berdin, always yan. Si Gaming PH, hanggat president yan si Trump, magpapayaman yan. Napakadugas talaga ng animal na yan. Kahit si Idol wala na, bumagsak na. O yan, sabi ni Noy Gaming. O yan, okay lang yun. Alam niyo naman ang crypto, mga loads. Para kayong bago ng bago sa luma. Sell in May and walk away daw, loads. So ayan, natitignan natin pala, no? Yung May kasi dapat hindi siya maging green 'di ba? Kasi sa history hindi pwede magtatlong consecutive months na kulay green kapag bear market. So titignan natin 'yan mga Lodi. So parang nagpapahiwatig na
no, na baka mag-red yung ang tawag dito. Yung month ng May sa Bitcoin. Sa Bitcoin kasi yun mga lods Sabi ni Mark Tonix yun si Mabel Zambales, shoutout sa'yo idol. Tumanggi ang mga komunista ng CCP, yung China ba yan, sa Nvidia deal. Si Mark Rubio kumakanta lang sa tabi ng kanta ni Chapel Roan ng Good Luck Babe. Well, good luck. Hanggang habang nagko-cosplay lang bilang ex-president noon, siya di ba? Naka-gray na na pajama tsaka jacket. No, kaya nga yun nga sinabi, parang walang masyadong nangyari sa trip nila dun, no? Hunter, going 50k below na yata. O ayan, pag alam nyo, pag tumataas, 'di ba? Yung mga moon boys, ano na to, papunta na tayo sa taas, ganito, going to ganito. Pag bumababa naman, yung mga bear boys naman, sila naman yung naglalabasan, no? Tapos nagko-comment na mga ganito. Pero okay lang 'yan, idol. Clarissa Luna, putik na punta na sa Kumunoy ang crypto. Grabe naman kayo. Kumunoy agad, positive pa nga tayo Nakalong ako Imagine nakalong ako mga idol puro long position yan. Pero positive pa ako ng 8-9 tsaka ng 21. So asahan nyo na yung pagiging volatile ng market mga idol. Huwag na kayo masyadong mainis. Kaya naman parang ngayon lang kayo nag-crypto. Lods, papalo na ba BTC next week? XRP sabog naman. Ayan. Sana, ganun. Manghuhulang, shoutout sa'yo, Baba. Mr. Ads, Cristiano Oliver ang haba. Bumagsak na naman, sabi ni Idol. Elbert Ligwaton. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Kamusta? Ang lahat, sorry, bihira na lang mag-comment. Busy sa work, mga idol. Malapit na. Waiting na lang soon, sabi ni Idol, no? So ayan. Si Jain, Idol, nasan dyan yung tayo lang yayaman? Parang wala sa sinabi mo. Hindi, yung sinasabi ko kami lang yayaman. Si Trump yun. Parang si Trump yung nagsalita. Si Trump yung nagsasabi na kami lang yayaman. Diba? Doon sa news natin kasi, parang laging si Trump talagang gumagawa ng paraan para yumaman sila. So, parang sarcastic yun. Si Trump yung nagsalita na kami lang yayaman. Ayan. Kaya si Trump yung nasa tsura ng thumbnail natin. Yung sinabing tayo, matagal pa tayo. Unting hintay pa, tayo na yun. Klabis, sinisilip ni Trump yung personal notebook pero hindi naman niya mabasa kasi ganyan niya. Chinese pala, no? Chinese yun, kaya nga nalungkot siya Si Trump ganyan yung ginawa, parang wala lang. Pero kapag yung mga YT content creators, yung mag-promote ng coin, bigla na lang nabubura yung channel nila. Kaya nga, lalo na yung mga nagpo-promote, yung mga content creator na XRP, maraming content creator na XRP yung medyo natamaan yung channel nila. Buti na lang tayo, hindi, huwag naman. Dito sa Pinas, yung ganyang drones, yung ginagamit sa pagpatrol, mauubos yung mga drones na yan dahil kinalakal pagdaan sa may iskinita. Wala, hindi pwede sa atin yun mga lodi. Lalambatin ng mga batang hamog yun. May mga lakabang na nalalambat dun. Tapos bibenta nila yung spare parts. Makikita nyo sa sa Shopee. Sana nga yumaman na tayo, Lord. Shoutout po sa lahat. Ayan, shoutout sa'yo, Pilhabis, always yan. Si Virgil, bakit ba yaman, Idol? Kailan ba? Pete Pelizardo, always watching. Ayan, si Idol. Shoutout sa'yo. Romel Babiera, si Ernesto, si Ferdinand Deser, si Skylab, always din yan. Si Ronan Nile, si Bibo. Marunong ba mag-Chinese si Trump? Pusta ko, Chinese nakasulat sa notebook. Oo. Kaya nga, di ba, pinuksan niya lang, tapos sinara niya agad. Sabi niya, hindi ka maintindihan to. Ching-chang-ching to. Hindi ko kaya basahin to. King Shang Sheng. Sakto Shoutout sa'yo, si Gian Man. Si Rezo. Si AJTB. Yaman na ba tayo, boss? Si Ardel Navigator.
Si Reynaldo Calanyas. Hindi, si Reynaldo lang nakalagay dito. Stephen Andre at si Santos Jandel. Ayan, shoutout sa inyo mga Lodi. No? So, ang overall mga Lodi, medyo madugo ang week natin ngayon. Asahan nyo pa, baka nga bukas Sunday. Medyo, ano to eh, hindi ko alam kung makaka-recover na. Pero, sa tingin ko ang recovery nito, baka pag nagbukas na yung market ng Monday. No, ganun yan. So, onting tiis lang mga Lods. No, ganun talaga ang buhay sa crypto. Pinasok nyo yan, alam nyo naman siguro na sobrang volatile ng market. Crypto pa nga lang, pag sinabing crypto pa lang, alam na volatile na. 'Di ba? So, tapos tataya pa tayo sa mga meme coin na mas volatile sobra. 'Di ba? So, ganoon talaga, kaya nga lagi tayo dapat merong risk management. At pagpasok mo pa lang sa crypto, dapat meron ka ng strategy, meron ka ng plan, kung pang long term ka ba o pang short term ka lang ba, trader ka ba o holders ka ba. So, nasa iyan mga Lods, no? Hindi porkit nakapasok ka sa crypto, or di porkit nagki-crypto ka. May nakita akong post nun eh. Nagki-crypto ka, di ba? Eh di mayaman ka na, tapos yung mukha ng picture mo ang ano, paiyak na. Yung di ako mayaman, parang ganun, no? So, grabe. Yung mga, sabi nga nila, hindi lahat ng tao eh para sa crypto, no? Yung mga malakas loob, mga may disiplina, sarili lang, mga idol. So, okay masyado magreklamo na pag-aalataan na hindi tayo para sa crypto eh. No? So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Yun. Sana enjoy nyo yung video natin kahit medyo maiksi lang. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. At What's up, what's up? alright.